So, Honda FD na 2.0 guys. 2.0S automatic. Hanap ng mga kalalakihan. Naka-Borla exhaust. Speed lab tune. Blue seats syempre. Kaso lang sayang hindi umabot sa 2009 octagon taillights. So, hindi pa to octagon taillights. Yung mags na ito hindi ko alam. Nakalimutan ko yung tawag eh. Baka gurang na ako. Pakilagay nyo sa comment section if alam nyo. Magagaling mga Honda boys dyan. So, konting kwento. Paano nabago ng Honda FD ang buhay ko? So, dito sa condo ako nakatira since dati. Pag lumalabas ako ng gate namin, yung mga guardian tawag sa akin Virgin. Good morning Virgin, ganun. Pinangarap ko talaga tong FD nito. So binili namin to. Ano nga ba nabili to? Nabangga pala yung yung Lancer ko. May Lancer ako na EX 2009. Nabangga tapos nakuha ko yung pera sa insurance. Bumili ako ng FD. Pero 1.8 lang, 1.8V lang. Hindi nga blue seats iba to eh. So bumalik ako dun sa bahay. Naka-FD na ako. Tinted yung bintana. Sabi ng gwardiya, binuksan yung gate. Pumunot akong Yossi. So, syempre, tinted eh. Pagbukas nung bintana, binuguhan kong ganun. Gumano talaga. Sabi, magandang araw sa inyo rito. Sabi sa akin, ako naman, tinuloy-tuloy ko na. Gumanon ako. So, talagang nagbago yung datingan ko rito. Pagkakuha ko ng FD, talagang ayos pala to sabi ko. Ano ba masasabi natin dito sa FD? So ito mga to, ito ang laman ng lansangan ng mga 2000, 2008, ganyan, 2014, ganyan, hanggang 2014. Laman niya ng ng lahat ng gimikan, lahat ng tawag dito, gimikan sa Timog, yan, laman yan. Kung inabutan niyo pa yung decades, yan, sa Gilis, yan, puro nakatambay dyan, puro boy FD. Kundi FD, mga EG, mga EK, mga ganyan. So, kalaban yan, pinakamortal na kalaban ng FD para sa akin ng mga panahon na yan is Lancer EX-MX, yung Evoluc na Lancer. So, problema lang doon sa Lancer, isa lang ang pwedeng setup doon. Ang setup mo lang na pwede ron ay yung Evoluc. Tapos ito, syempre, alam niyo naman, JDM yan, marami kang pwedeng forma na gawin dyan. So, pwedeng Mugen, pwedeng Type R. So, itong binibenta natin is, setup nito is modulo. So, ito yung stock na release ng kasa. Modulo setup lang. So, medyo marami na rin tayong nabentang ganito. Pero more mga 1.8 lang. Siyempre, yung 1.8 mas mababa yung price. Nabebenta natin yung mga FD na automatic, mga price niya, mga 2.4. Yung huli, nabenta natin kay shoutout pala kay Tropa, kay Demon Ali, yung mayari ng group ng FD Club. So, shoutout sa'yo, boss. So, yung huling nabenta natin parang 240 lang yata. 240k na FD na 2007 yata yun. Parang ganun. Pero 1.8 lang. Maangas yun si Demon Ali. Napakabait nun. Angas nun. Sila yung nagsisetup ng mga ganyan. Tapos binibenta nila loaded. Habang ako ito, sandok ka, bibenta lang na. Sabagay 2.0 naman to. So, mas mahal yung 2.0 nito guys. Kasi yan ang parang holy grail ng FD. 1.8, parang pinaka-top of the line. Yung makina niyan is 2.0. Sa lakas ng gas, malakas to kapag all stock. Pero ito kasi naka-tuned ng speed lab. So, alam niyo naman, sabi ni Daddy Speed Lab, lumalakas daw ang torque tapos mababa ang gas consumption. Pero nung ginamit ko to, hindi naman ako nasaktan masyado rin sa gas. Okay lang, sakto lang. So, siguro mga nabenta nating FD na since dati, siguro mga 18 pieces, mga 18 to 22 pieces, ganun. Never akong pumalya doon sa engine. Wala akong naging problem sa engine. Pinaka-worst na issue na nangyari sa akin sa FD is nag-blink yung D, yung letter D dun sa panel. Nag-blink yung D. So, ibig sabihin na pag nag-blink yung D is may problem ka sa transmission. Buti na lang, ang lagi lang sira yung solenoid niya. So, pinalitan yung solenoid noon, halagang 2.5 yata yung isang solenoid. Okay na. So, swerte. Di pa ako inabutan ng talagang malubay, yung talagang papalit ka na ng transmission. Pero if ever naman na magka-problema yung transmission mo or yung kung ano-ano mga problema mo dito, pumunta ka kay Daddy Tom, kay Tom Speed sa Banawe. So, kung familiar kayo doon, maganda kasi bumili kay Tom kasi yung harap ng shop niya may lagi nagtitinda ng fishball. So, may surplus ka na. May fishball ka pa. May 1 day old ka pa. Tapos, kung kilala nyo, syempre, yung mga nagsisetup, yung kilala nyo si Tom Speed, shoutout kay Boss Tom Speed. Napakabait nun. Kasi, bibili kang pesa, tuturuan ka pa rin sa pesa. So, angas na hanggang ngayon, nandun pa rin yung shop ni Tom Speed and mabait pa rin si Tom Speed.
isa pang naging issue ko dito dati, kala ko mayaman na ako kasi lagi puno yung gas tank ko. Yung pala, naging inverted pala yung fuel gauge ko. Baliktad yung fuel gauge, nagbabaliktad. So, ang cause nun nagdidikit pala yung pin sa likod. Yung parang maliit na LCD ng fuel gauge. Nagdidikit yung ano nyo ron. Yung pin. So, madali pa ayos. Worst ko na FD nakuha nung bata-bata pa ako sa buy and sell. May nabili akong silver na FD nun. So, ingot-ingot ako, tinignan ko lang yung loob, yung labas. Di ko tinignan yung trunk. Nung umaandar na kami pa uwi, napapansin ko parang may kumakalog-kalog, parang may aquarium sa likod. Nung binuksan ko yung trunk, yung punong-puno ng tubig. Pero hindi siya dahil sa bahay. Tingin ko may ano yun parang may pinagawa ko dun. May leak yung bubong, tapos dun tumatapon sa compartment. Tagal ko hinahanap dun nung leak na yun. Ang ginawa ko para makita ko yung leak, pinaback to zero ko. So, nung umusok, inantay ko yung lumabas yung usok dun sa labas. So, nakita ko ngayon kung saan yung leak. Dun na sa goma, sa taas. So, anyways, makina reliable, transmission reliable din. And if ever magka-problema ka sa transmission, andyan mo si Tom Speed, punta ka lang Banawe, hindi Tagayon, okay yun. Tapos pala ito guys, naka-Tain na pala to. Tain S yata yung gamit dito, coilover. So, semi-loaded na to. Hindi ko alam kung loaded masasabi to kasi outdated na tayo sa mga ganito. So, para lang gusto mapapaibig, pwede nyo puntahan sa shop to. Available ito. K20 na 2008 na Civic 2.0S, blue seats. Wala siyang issue. Ang pinalitan lang namin dito, radiator kasi yung radiator niya parang parang barado, sabi ng mekaniko ko. So, pinalitan namin to ng radiator, yun lang. The rest all stock. Tapos, good to go, gas and go. So, sa labas, ang price value ng mga ganito, K20 kasi mas mataas. 380 may nakita ko sa marketplace. So, mabilisan lang. Tapos na naman natin review. 335k bibitawan to. 335, if interesado ka, punta ka na shop, message mo ako or kung saan mo makikita to o gusto mo magliham ka sa akin, walang problema. So alam nyo na, GTA Cars 138 GRS Street San Juan. Yung number, check out nyo lang dito kung saan nyo nakita yung post. Maganda talaga to, promise. Walang sales stock. Mataas namin nakuha ito parang 310 so pwede na 335 kasi may overhead pa, tapos yung retouch din, palit ng radiator. Mahal ng radiator, 6.5. Naka air Spencer din to, okay magalala. Squash melon syempre. O, bili mo na, ha? Message mo ko.